This video is for educational purposes. Matutunan natin ngayon ang tungkol sa penis captivus o ang paglak ng penis ni Mr. sa loob ng ari ni Mrs. Ito'y sanhi ng isang kondisyon na tinatawag na vaginismus. At kung sakasakaling mangyari ito sa iyo, ano ba ang dapat gawin? Paano natin ito maiwasan? Sa huling bahagi ng ating video ay ipapakita natin ang interview ng isang sikat na vlogger na may vaginismus. Alamin kung anong klaseng vaginismus mayroon siya. Kaya tutukan natin ang video ito. Learn something new today. Malaalamat ang mga balitang naglalak ang penis ni Mr. sa vagina ni Mrs. Ngunit ito ay posible. Ang kondisyong ito ay tinatawag na penis captivus at ito ay isang bihirang pangyayari. Sa katunayan, ang anecdotal records ay ang tanging paraan ng mga doktor at eksperto sa kalusugan upang malaman na nangyayari nga ito. Hindi malinaw kung gaano kadalas nangyayari ang penis captivus dahil ang mga mag-asawa ay maaaring makapag-disconnect mula sa isa't isa bago ang medical attention at maaaring hindi nila kailanman i-report ang insidente sa isang doktor. Sa pagkakataong hindi ka makaalis sa pakikipagtalik, mahalagang manatiling kalmado. Ang pag-alam kung ano ang nangyayari ay makakatulong sa iyo at sa iyong partner na ma-overcome ang penis captivus. Manood hanggang dulo para matuto ng higit pa. Paano ito nangyayari? Sa panahon ng pakikipagtalik ng mag-asawa, ang ari ni Mr. ay lumalaki dahil sa pagdaloy ng dugo sa loob nito. Ang wall ng vagina naman ni Mrs. na gawa sa muscular tissue ay nag-i-expand at kumakapal. Ang mga muscles sa loob ng vagina ay nagko-contract. Kung minsan, ang mga kalamnan ng vagina ay maaaring nagko-contract ng higit pa sa karaniwan. Ang mga contractions ay maaaring magdulot ng pagliit ng vaginal opening. Ang pagkipot na ito ay maaaring makahadlang sa pagtanggal ng ari ng isang lalaki, lalo na kung siya ay engorged at nakatayo pa. Ang pagkipot na ito ay tinatawag na vaginismus. Ang vaginismus ay sanhi ng involuntary spasms o contractions sa pelvic floor muscles ng isang babae. Ang mga spasms ay nangyayari sa panahon ng pagsisiping ng mag-asawa at maaaring makagambala sa penetrative sex. May dalawang uri ng vaginismus. Ito ang primary at secondary. Primary kapag ang isang babae ay nasasaktan sa tuwing may pumapasok sa kanilang vagina. Kabilang na dito ang ari ng lalaki na tinatawag na penetrative sex. O kapag hindi pa kailanman napapasukan ng anumang bagay sa kanilang vagina. Tinatawag itong lifelong vaginismus. Ang secondary naman, ito ay kapag ang isang babae ay nakipagtalik ng walang maramdamang sakit sa unang sexual experiences. Ngunit nagiging mahirap o imposible na itong gawin sa kasalukuyan. Tinatawag itong acquired vaginismus. Let's make it clear, sa primary, ang ari ni Mrs. ay hindi mapapasukan ng anumang bagay o kahit ang ari ni Mr. dahil sa pagsikip ng vaginal opening. Sa secondary, minsan nang may nangyaring normal penetrative sex, pero lately, nagkuklose ang ari ni Mrs. Marami ang dahilan kung bakit nakakaranas ang babae ng ganito. At isa na dito ang traumatic sexual experience. Ang iba't ibang dahilan ng vaginismus ay maaring sa physical, emotional o psychological o kombinasyon ng lahat. Para sa iilang mga tao, ang vaginismus ay dulot ng emotional o psychological reaction sa pagpasok ng anumang bagay o ari ng lalaki sa puwerta ng babae. Ang takot at ang mga negatibong karanasan ay may malaking contribution sa vaginismus. Ano-ano ang mga simptomas ng vaginismus? Una ay ang painful sex na tinatawag na dyspareunia ay kadalasang unang palatandaan ng vaginismus. Ang sakit ay nangyayari lamang sa pagpasok. Karaniwan itong nawawala pagkatapos ng withdrawal. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ang dahilan ay vaginismus. Maaring may iba pang health problems ang babae, kaya kailangang magpasuri sa isang doktor. Maraming mga kababahian na may vaginismus ay nakakaramdam ng short breathing kapag napasukan ng tampon o pagkakaroon ng pelvic exam sa klinik ng kanilang doctor. Ang ibang simptomas ay failure ng pagkakaroon ng penetrative sex o kahit pagpasok lang ng tampon ay hindi magawa-gawa. Pangalawa, takot makipag-sex. Pangatlo, kawalan ng gana sa sex. Ang ganitong simptomas ay involuntary, meaning hindi ito nakokontrol ng babae. Kaya kailangan niyang magpatingin sa doktor para siya ay magabayan. May proper exercises para dito at kailangan magpakonsulta din ang babae sa isang psychiatrist para maitama ang kanyang mga iniisip. Ano ang gagawin kapag mangyari ito sa inyo?
Normally, pagkatapos ng orgasm, ang mga kalamnan ng vagina ay magsisimulang mag-relax. Kung ang lalaki ay umabot din sa orgasm, babalik sa dating laki ang kanyang ari. Sa ganitong pagkakataon, maaari mo nang tanggalin ang ari ni Mr. mula sa vagina. Ito ang dapat ninyong gawin. Manatiling kalmado ang bawat isa. I-relax ang katawan. Ang karagdagang stress ay magdudulot ng muscular tension na maaaring magpapatindi pa sa kalagayan. Pangalawa, huwag piliting mailabas ang ari ni Mr. at nang walang masaktan sa inyo. Pangatlo, huminga ng malalim. Aliwin ang mga sarili o maaaring mag-joke para maiwasan ang arousal ng mga genitals. Sa pangkalahatan, ang paggamot para sa vaginismus ay maaaring tumagal na mahabang panahon. Kailangan nito ang pasensya at bukas na komunikasyon sa pagitan ng taong may kondisyon, sa kanilang partner at sa kanilang doctor. Aline and I am divorced. I grew up, got married, and hoped for the happy ending. But sadly, after 3 years of trying our hardest, it didn't work out and we ended up divorcing. After 1 year, something happened, and it was like a big breaking point. Talk about in the book as well, is we never had sex. We were married for 3 years, and my body just like could not have sex. I think because of being religious for so long. Will not enter. My body just was like shut down, just like it couldn't, nothing could enter my body. It was just, it's like a weird psychological thing. I hope may natutunan tayo sa video ito. Don't forget to share and follow our page. See you on the next video.